Dadako po tayo sa ating aralin. Bago po natin na basahin yung ating mga pangunahing talata, ang version po ng Biblia na ating gagamitin ay Tagalog ang Biblia para sa Tagalog na salin. At King James Version naman po para sa English. Itong ating gagamitin. On lesson number 55 na po tayo sa ating patuloy na pag-aaral ng ang Ebanghelyo ayon kay Apostol Juan. Meron po tayong mga 7 talatang tatalakayin, verse 20 hanggang 26. And pakinggan po natin mga kapatid, ang bahagi ng pananalangin ng Panginoong Hesus para sa kanyang mga mananampalataya. At tandaan po natin or isaisip po natin na ang layunin po ng prayer na ito ay upang makilala natin ang Panginoon na siyang isinugo ng Ama at magkaroon po tayo ng pagkakaisa. So, isaisip po natin yan habang tinatalakay po natin ang ating aralin ngayon. And ang prayer na ito ay nagpapahayag din po ng pagmamalasakit ng ating Panginoong Hesus para sa bawat nagtitiwala sa Kanya bilang siya ang isinugo ng Diyos na ating Ama. Basahin na po natin ang verse 20 hanggang 26 at pagbulay-bulayin po natin ang salita ng Diyos para sa atin sa hapong ito. Sabi po sa verse 20, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatid upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Sa 22, at ang kaluwalhatiang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin upang sila'y malubos sa pagkakaisa upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Sa 24, Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. Sa 25, O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. Sa last po. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Yan po ang ating mga pangunahing talata sa ating pag-aaral ngayon. Verse 20 hanggang 26 po yan. Yan po yung pinakahuling bahagi ng mahabang panalangin ng ating Panginoong Hesus dito sa chapter 17. Tatlong linggo natin tong pinag-aralan. No? And nung nakaraan po ay sinimulan natin at tinapos natin yung ating aralin dito sa talatang ito. Sa verse 20. Ganon ang ginawa natin para mabigyang linaw na ang prayer ng Panginoong Hesus ay hindi lamang para sa 11 apostol na kasama niya nung panahon na yan, nung oras na yan, nung sandaling yan. Bagamat sa literal at aktual na bahagi talaga ng prayer ng Panginoon sa ating binasang verse 9 hanggang 19 ay para talaga yun sa mga apostol yung prayer niya na yun. Pero nakikita nga natin doon na sumasalamin din iyon sa pagnanais ng Panginoon para sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. At ngayon nga po, dito sa pagpapatuloy natin ang pag-aaral ng prayer na ito, sa verse 20 hanggang sa mga kasunod ay tinutukoy na nito yung talagang aktual at literal na bahagi ng panalangin ito ay para sa lahat ng mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo.
bakit nga ba isinama ng Panginoon ang mga alagad niya sa kanyang prayer? Sinama yung mga hindi pa umiiral noon o yung mga magiging alagad pa lamang sa future na sinasabi po nga po dito na nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Bakit kasama na sa prayer ng Panginoong Hesus dito yung mga taong nagsisisampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng pangangaral ng mga apostol? Ang sagot po ay sa dito, verse 21. Upang silang lahat ay maging isa. So, ito po pala yung purpose. That they all may be one. Kung matatandaan po ninyo, nabanggit na din ito ng Panginoong Hesus, yung eksaktong mga salitang ito tungkol sa pagiging isa ng kanyang mga alagad sa verse 11. Talakay natin yan last time. Sabi po dito, upang sila ay maging isa na gaya naman natin. Ang dalangin ng Panginoong Hesus, magkaroon ng unity, ng maging isa, o pagiging isa, o pagkakaisa. Hindi lamang yung kanyang mga apostol, hindi lamang yung mga believers na kasama niya sa panahon na yan at sa generation na yan, no? Kundi ang lahat ng sasampalataya sa kanya sa pamamagitan ng mga pangangaral ng mga apostol ay magkaroon ng pagkakaisa. Kaya nga sabi po dito, upang silang lahat ay maging isa. Maging isa ang lahat gaya ng pagiging isa ng Ama at ng Anak. Nalinaw na rin po natin yan sa mga nakaraan nating pag-aaral. Ang ibig sabihin yan. Katulad nga po yan sa verse 11. No? Ano yung layunin ng ganitong panalangin ni Jesus? Na ang lahat ng mga sasampalataya sa Kanya ay maging isa na gaya ng Amang Diyos at ng Panginoong Jesus. Sa kasunod po, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Dito po, sa prayer na ito ng Panginoon, makikita natin na sa pagkakaroon natin ng pagkakaisa, yung mga unbelievers, dahil meron tayong pagkakaisa, maniniwala sila na ang Panginoong Jesus ay isinugo ng Ama. So, meron pala talaga ang strength and unity, no? At yung sanlibutan po na tinutukoy dyan, para mabigyan natin ng konting linaw, ito po yung mga hindi pa sumasampalataya kay Jesus. At ito po yung dahilan kung bakit nais ng Panginoon na ang lahat ng sumasampalataya naman sa Kanya ay maging ganap ang pagkakaisa. Upang yung mga unbelievers, yung mga hindi pa sumasampalataya sa Panginoon, yung sanlibutan na tinutukoy po dito, ay manampalataya na ang Panginoong Hesus ang sinugo ng Diyos. Kaya kung meron po tayong pagkakaisa sa katotohanan ito, yung mga hindi mananampalataya sa paligid po natin ay maaaring magkaroon din sila ng pananampalataya sa Panginoon. Ganyan kahalaga po yung ganap na pagiging isa nating mga mananampalataya. Naaakay yung mga unbelievers sa tama o biblikal na pananampalataya kay Kristo. Ganun kahalaga yung pagkakaroon natin ng pagiging isa bilang mga mananampalataya. May epekto pala yan sa paligid natin na yung ibang mga taong hindi pa sumasampalataya sa Panginoon ay maakay natin sa tama o biblikal na pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ngayon, ang tanong, natupad po ba ang prayer na ito ng Panginoon? Kasi prayer niya ito sa Ama noon Nangyari kaya yan? Pero bakit parang wala namang ganap na pagkakaisa ng mga mananampalataya sa panahon natin ngayon? Bakit maraming sekta ang mga Kristiyano? Bakit hindi pare-pareho yung sistema? Bakit magkakaiba ang pangangasiwa, ang mga patakaran, at pagkaminsan nga po, nagkakaiba-iba pa ng mga aral, no? Yung mga sektang Kristiyano. Ibig po bang sabihin yan, hindi natupad yung panalangin niya ng Panginoon? Hindi siya pinakinggan ng Ama nung manalangin siya noon? Sa pangkalahatan po at kabuuan, natupad po yan. Kahit iba-iba yung sistema, iba-iba yung paraan ng pangangasiwa,
iba-iba yung pamamaraan at kung minsan nagkakaiba-iba pa nga po sa mga minor na aral, ang mga sektang Kristiyano, natupad po ito at nagkaroon ng pagkakaisa ang mga tunay na mananampalataya. Paano po? Ang pagkakaisa po or unity ay hindi nangangahulugan na pagkakapareho o uniformity. Ulitin ko po meron pong pagkakaisa ang mga mananampalataya. Ang pagkakaisa o unity hindi nangangahulugan ng pagkakapareho o uniformity. Maaring hindi pagkakapare-pareho o hindi uniformity yung mga sektang Kristiyano. Pero yung mga tunay na sektang Kristiyano ay nagtataguyod ng mga aral o doktrina na itinuro ng Panginoong Hesus at ng mga apostol sa Biblia. So makikita natin yung pagkakaisa. Mga taong bagamat may mga differences sa system, sa pamamalakad, pangangasiwa, o kaya minsan sa mga minor na aral, pero nagkakaisa ang mga nagsisisampalataya kay Jesus sa pamamagitan ng mga aral mula sa mga apostol. Ang sinasabi nating mga Kristiyanong may pagkakaisa ay yung mga mananampalatayang ang aral na pinanghahawakan. Yung mga Kristiyanong may pagkakaisa ay mga mananampalatayang ang aral na taglay nakabase sa Biblia. Ibig sabihin po, hindi aral na imbento lang ng mga tao lang din. Yung pinanghahawakan, yung pinaniniwalaan. Daanan ko na din po ito, no? At sana mapag-isipan ito ng ilang mga nagpa-practice nito. Magkakaroon po tayo ng pagkakaisa sa tama at biblical na pananampalataya kung tayo po ay mga Kristiyanong hindi sumasamba, hindi lumuluhod, at hindi nananalangin sa mga ribulto or sa mga imahen or anumang religious na bagay or sinasabing mga banal na tao. Kakaroon po tayo ng pagkakaisa doon. Kung ang ating faith ay nakabase sa kung ano lamang ang itinuturo at sinasaad ng Biblia. Kasi po, hindi po dapat sinasamba, hindi po dapat dinadalanginan ng mga tunay na Kristiyano ang mga Diyos-Diyosan, ang mga imahen, or mga tao, kahit pa sinasabing mga banal na tao. Isa po yan, no? Yun nga, talakayin na natin at magpaalala para sa atin para mapagtimbang at mapag-isipan natin. Ang isa pa po, mga Kristiyanong hindi nagsasabi na sila lamang yung maliligtas. Mga Kristiyanong hindi nagsasabi na sila lamang yung tamang iglesia o kaya sila lamang yung tamang organisasyong dapat aniban para maligtas ang tao. Dapat po tayo mga Kristiyano, ang pundasyon ng kaligtasan natin ay nakabatay sa itinuturo talaga ng Biblia lamang. Na ang kaligtasan, ayon sa Bible, ay makakamit lamang natin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng mga gawa natin. Kaya malinaw naman po ang turo ng Biblia. Ang kaligtasan po ay biyaya ng Diyos. Kaloob na walang bayad, biyaya. Ang salvation ay kaloob na walang bayad. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Mababasa natin yan sa sinulat po ni Apostle Paul sa mga Kristiyano sa Efeso. Basahin po natin itong chapter 2, verse 8 hanggang 9 po ito. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. It is the gift of God, ang salvation. At sa 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. So, ano po yung pagkakaisa o pagiging isa ng mga mananampalataya na dalangin ni Jesus? Pagiging isa sa pananampalataya sa Kanya. Balikan natin yung main text natin, yung verse 21. Upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At sa 22, at ang kaluwalhatiang sa akin ibinigay mo
ay ibinigay ko sa kanila. Sa pagkakaroon natin ng pagkakaisa sa pananampalataya kay Kristo na siya ay isinugo ng Ama, binibigyan din po tayo ng Panginoon ng kaluwalhatiang ibinigay din sa Kanya ng Ama. Ano ba yung kaluwalhatiang tinutukoy dito ng Panginoong Hesus na Kanyang ibinibigay or ibinigay sa mga mananampalataya na yung kaluwalhatiang yun ay galing sa Amang Diyos? Tandaan po natin ito, yung glory na ibinigay sa Kanya, ibinigay sa Panginoong Hesus, ay ibinibigay din niya sa mga sumasampalataya sa Kanya. So, sa isip din po natin yan. And bago natin talakayin yung kaluwalhatiang sinasabi dito ng Panginoong Hesus, ang purpose po kung bakit binigyan ni Hesus ng kaluwalhatian ng mga sumasampalataya sa Kanya, sabi po dito, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. So, para magkaroon ng kaganapan ang pagiging isa o pagkakaisa ng mga mananampalataya na yung pagkakaisang yan gaya ng pagiging isa ni Kristo at ng Ama, ibinigay ni Kristo sa mga mananampalataya ang kaluwalhatiang ibinigay din sa Kanya ng Ama. Ang tanong ulit, ano ba yung kaluwalhatiang tinutukoy ni Kristo dito? At ba yung glory na yon? Pag-aralan natin yung tinutukoy na kaluwalhatian dito. At may mga ilang kasagutan tayong tatalakayin. Una po, hindi ito yung kaluwalhatian ng pagiging Diyos ni Kristo at ng Ama. At ng kaluwalhatian na nabanggit dito na ibinibigay ng Ama kay Kristo bago yung sanlibutan ay nalikha. Iba po yon. Hindi ganong glory. That's number one. Pangalawa, binigyan tayo ng kaluwalhatian ni Kristo, pero hindi ibig sabihin nito magiging Diyos din tayo balang araw. Bakit ko ba nababanggit ito? Meron po kasi yung mga nagtuturo. Actually, iba masigasig magturo, mangaral na balang araw daw po magiging Diyos din tayo o kaya tataas ang antas o level natin na parang Diyos dahil daw sa glory na ibinigay ng Panginoong Hesus sa mga mananampalataya. Hindi po gano'n, no? Hindi ganyan ang sinasabi dito. At maling aral po yun na tayo po ay magturo na ang mga tao ay magiging Diyos balang araw. Ang mga Kristiyano ay binibigyan ng kaluwalhatian. Tama yun. Para mas maliwanagan po at may paliwanag pa sa atin yung ibig sabihin ng glory na binibigay sa atin ng Panginoong Hesus. Ano ba yon? At yung glory na yun na nagmula sa Ama, para maliwanagan po tayo ay magbasa po tayo ng ibang mga sulat sa Biblia sa tinutukoy na glory ng Panginoong Hesus. Katulad ng ginagaya ng sinasabi ng sulat ni Apostol Pablo sa 2 Korinto sa chapter 3 sa verse 18. Datapwat tayong lahat na walang talukbong ang mukha na tumitinging gaya ng sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sa context po ng sulat na ito ni Apostle Paul ay naaalis yung spiritual blindness, yung talukbong sa mukha ng tao naaalis kapag siya ay nanampalataya sa Panginoong Hesukristo. At kapag nagkaganon, na alis yung talukbong sa ating mukha, nakikita natin yung kaluwalhatian ng Panginoon. Spiritually po yan, hindi yan literal. At kapag nakikita na natin ang kaluwalhatian ng Panginoon, ayon pa din po sa talatang ito, ay nababago tayo sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian naggaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Nagkaroon na tayo ng pagbabago sa ating spiritually. At ito ay nagsisimula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian. Mula sa simula, kung may pasimula, no? Hanggang sa kaduluduluhan, kung mayroon mang dulo. Lahat ay sa kaluwalhatian. Sa mas direktang paraan, ang kaluwalhatian ay naibigay sa mga mananampalataya sa bisa ng kaligtasan.
Sa sulat naman po ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Roma, ganito nakasaad sa Romans chapter 6 sa verse 4. Tayo nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. By the glory of the Father. Nabuhay na maguli ang Panginoong Hesus, at ganoon din tayo naman po ay makalalakad sa panibagong buhay sa pamamagitan nyo ng kaluwalhatian ng Ama. Kaya sa simula pa lamang po ng ating pagsampalataya sa Panginoong Hesus, nakatanggap na tayo ng kaluwalhatian. Pero hindi pa ito nagtatapos doon sa simula na yon. Dahil sa hinaharap nga po, sa muling pagparito ng Panginoong Hesus, luluwalhatiin din tayong kasama mismo ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga yung proseso po, from glory to glory. At sa chapter 8, yan pa rin sa Romans, sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Roma sa verse 17, bigyan pansin po natin ang talatang ito na busog na busog sa kaluwalhatian ang talatang ito. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Yung mga salitang ito dito, nagpapahiwatig ng kaluwalhatian dahil lahat ng mga bagay na tinutukoy po dito ay mayroong kaluwalhatian. Kaya lang, merong bilin lang po dito na kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya. If so, sabi po, be that we suffer with Him. Makipagtiis tayo ng mga kahirapan dahil kay Kristo. Manindigan tayo sa ating pananampalataya, anuman yung sitwasyon natin sa buhay, ay mabuhay tayo sa pananampalataya kay Kristo. Para saan po? Ayon po dito, upang tayo'y lumuwalhati ng mga kasama niya. Para makasama tayo sa kaluwalhatian na kasama ni Kristo. That we may be also glorified together. Kaya ito, yung glory na ito po, ang sinasabi ni Jesus sa kanyang panalangin sa ating main text. Sabi po, at ang kaluwalhatiang sa akin ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Malinaw po? Kung hindi ko man lubos na naipaliwanag sa ngayon, yung glory na tinutukoy po dyan, balik-balikan po ninyo yung mga talatang ating binasa. Pagbulay-bulayan po ninyo yon, ipanalangin na maunawaan natin ng lubos itong nilalaman ng panalangin para sa atin ng Panginoong Hesus. At sa pagpapatuloy po natin sa verse 23, ano pa yung nilalaman ng panalangin ng Panginoong Hesus para sa mga mananampalataya? Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa. Lubos na pagkakaisa ang dalangin ni Jesus para sa atin. Kaisa tayo ni Kristo at siya naman po ay kaisa ng Ama. So yung dalangin ni Jesus na ang Amang Diyos, ang Panginoong Jesus mismo, at tayong mga sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng pagkakaisa upang malubos sa pagkakaisa tayong lahat. Ano yung dahilan? Katulad din kanina na sinasabi sa verse 21, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ang Panginoong Hesus ay sinugo ng Diyos. Pero dito po sa verse 23 may dagdag ang Panginoong Hesus. Pag-ibig. Basahin po natin. Upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, katulad sa verse 21, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Yan yung karagdagan dito sa verse 23. Upang makilala, ibig sabihin upang maunawaan ng sanlibutan, yung mga unbelievers, sila man daw po, ang mga hindi mananampalataya, ay maniwala na si Jesus ay sinugo ng Amang Diyos at maniwala ang sanlibutan na inibig ng Diyos ang mga mananampalataya ng gaya ni Kristo na inibig ng Ama. At sa verse 24, Ama,
Yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko. So, ang prayer pa po dito ng Panginoon, Father, I desire that they, yung mga believers po, whom you have given me, be with me where I am. Nais ng Panginoon, excuse po, nais ng Panginoong Jesus na makasama niya lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Nais ng Panginoong Jesus na tayo po ay makasama niya sa kaluwalhatian. Para saan po? Bakit daw po? Upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin. Kaya darating yung araw, someday, darating yung panahon, darating yung pagkakataon na makikita natin ang talagang kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kaluwalhatian na yon ay kaluwalhatiang ibinigay sa kanya ng Amang Diyos bago pa lamang natatag ang sanlibutan. Ayon pa po dito, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. Kaya binigyan ng Ama si Jesus ng kaluwalhatian noon pa dahil inibig na ng Ama si Jesus bago natatag ang sanlibutan. At sa verse 25, O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan. Ano yung matututunan natin sa nilalaman ng prayer na ito ng Panginoong Jesus? Yung banal po sa King James Version ay righteous. Matututunan natin dito sa nilalaman ng prayer ng ating Panginoong Jesus, ipinapahayag niya, ipinapakilala niya ang katangian ng Ama. Yung righteous o yung banal sa Greek word ay dikaios. Ibig sabihin po nun ay yung banal ay patas sa character at kilos. Patas ang pagiging banal sa pamamagitan ng implikasyon na inosente, ganap, yan po yung ibig sabihin ng righteous, no? Makatarungan at tama. Yan yung katangian ng Amang Diyos na nahahayag sa atin sa prayer na ito ng Panginoong Jesus. And kailangan natin paniwalaan ito. Remember, ang Panginoong Jesus ang nakakakilala sa Amang Diyos. So, ang ating Ama, kinikilala dito ng Panginoong Jesus na righteous, na banal. Sa lahat ng aspeto yun, sa lahat ng katangian ng Ama, sa lahat ng kanyang mga pangako at layunin. Ang Ama ay banal, ang Ama ay makatarungan, ang Ama ay tama at patas. Sa lahat ng kanyang mga panukala, plano, at sa lahat ng kanyang mga gawa at pagbibigay ng biyaya, maging sa pagpapatawad ng mga kasalanan at sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian, ang Ama ay banal, ang Ama ay righteous. Yan yung inihahayag ng Panginoong Jesus dito sa kanyang pananalangin. Ginamit ng Panginoong Jesucristo ang katangian na ito ng ating Ama bilang naglalaman ng dahilan kung bakit makatarungan naman niyang inaasahan na ang lahat ng kanyang mga petisyon at lahat ng kanyang mga pag-aangkin sa ngalan ng kanyang sarili at ng mga tao ay didinggin ng Ama. At sa pagpapatuloy pa, hindi ka nakikilala ng sanlibutan. The world has not known you. Kahit na sinasabi ng mga tao na kilala nila ang Diyos, ang katotohanan po, ang mga hindi sumasampalataya kay Kristo, kahit nagsasabi sila na kilala nila ang Diyos, ay hindi talaga kilala ang Diyos. So, hindi sapat no, na sasabihin natin kilala natin ang Diyos Ama, pero hindi natin kinikilala at tinatanggap ang Panginoong Jesucristo. Ang pagkilala po sa Diyos ay dapat kilala rin ang Panginoong Jesus. Dahil ang Panginoong Jesus siya talaga nakakakilala sa Diyos. So siya lang yung may kakayahan na makapagpakilala sa Ama. Hindi maaari na walang pagkakakilala kay Jesus. Hindi sapat na ang tao po ay kumilala lang na may Diyos, pero isinasantabi, tinatanggi ang Panginoong Jesus. Dapat po mayroon kaugnayan kay Jesus. Sabi pa nga po dito, ngunit nakikilala kita
at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. Kilala ng Panginoong Hesus ang Amang Diyos dahil ang Panginoong Hesus ay kasama ng Diyos magmula pa bago pa itatag ang sanlibutan. Nandun na ang Panginoon. Sorry po. Kaya kung may makakakilala sa Ama, ang Panginoong Hesus yun. Ngayon, kung gusto nating makilala ang Ama, kung gusto nating mahayag, kung gusto nating matutunan sino itong Ama, sino itong Diyos, dadaan tayo kay Jesus. At kaugnay ng katotohanan yan, sinabi pa ni Jesus sa verse 26, susunod na talata po dito, at ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan. Si Jesus po ang nagturo ng mga katotohanan tungkol sa Amang Diyos. Itinuro, sabi po dito, I have declared. Ipinakilala niya ang pangalan ng Ama sa mga mananampalataya. Para saan daw po? At ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. So that the love with which you love me may be in them. Mapasa mga mananampalataya ang pag-ibig na iniibig ng Diyos Ama sa Panginoong Hesus. Kaya ipinakilala sa atin ang Amang Diyos. Kaya ipinahayag at ipinakilala ng Panginoong Hesus ang pangalan ng Amang Diyos para tayo po ay makaranas ng pag-ibig ng Diyos kay Kristo. Na mapa sa atin din po ang pag-ibig na ito ng Diyos at mapa sa atin din ang Panginoong Hesus. Kaya ang Panginoong Hesus ay nagturo sa atin ang kanyang mga aral. So yan po yung mga nilalaman ng prayer ng ating Panginoong Hesus. Sa verse na ito, nagtatapos ang mahabang panalangin ng Panginoon sa buong chapter 17. So, ano po ang iniiwang aral at pagkakakilanlan natin sa ating Panginoong Hesus sa kanyang panalangin ito? Nakita natin yung halaga ng pagkakaisa ng mga tunay na sumasampalataya kay Kristo. At ang layunin ni Kristo, kung bakit gayon ang kanyang panalangin, ay upang makilala ng sanlibutan na siya, ang Panginoong Hesus po, ay ang isinugo ng Ama. So, napakahalaga po na mabigyan natin ng point of emphasis ito, bilang iniiwang aral at mensahe sa atin sa ating pag-aaral ng mahabang panalangin na ito ng Panginoong Hesus na naitala dito sa sulat ni Apostol Juan. Ngayon, saan po nakaugnay yung katotohanan yan na si Jesus ay sinugo ng Ama? May tatlong kaisipan po tayo makikita sa nilalaman ng panalangin ng ating Panginoon. Una, kaugnay sa buhay na walang hanggan. So yung sinugo ng Amang Diyos, ang Panginoong Hesus, number 1, kaugnay sa buhay na walang hanggan. Ayun nga po sa verse 3 sa John chapter 17, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. So yung buhay na walang hanggan po, makakamit ng tao sa pamamagitan ng pagkakilala sa Amang Diyos bilang Diyos na tunay. Nag-iisa lamang ang Amang Diyos. Ang Diyos na Ama na itinuturo dito sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, yun yung Diyos na tunay. Ang Diyos na itinuturo ng Biblia. Hindi yung mga ibang Diyos-Diyosan ng sanlibutan. Hindi yung mga created likha ng tao na Diyos. Hindi yun. Ang tunay na Diyos po ay ang Diyos na nangako ng pagdating ng Mesaya. No, ang tunay na Diyos po ay nangako ng pagdating ng tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo na anak ng Diyos.
Ang Diyos ng Biblia ay nagsugo ng kanyang minamahal na anak na dapat sampalatayanan ng mga tao para magtamo or makamtan ang buhay na walang hanggan. O kailangan po makarating ang tao, kailangan po tayo ay makarating sa pagkilala sa iisang Diyos na tunay at sa kanyang sinugo na si Jesucristo para ma-secure natin, para makatiyak tayo sa pagtamo ng buhay na walang hanggan. Kailangan makarating po tayo sa pagkilala, pagsampalataya na sa iisang Diyos na tunay at sa kanyang sinugo na si Jesucristo. Again po, remember po, ang purpose ng prayer ni Jesus ay magkaroon tayo ng pagkakaisa bilang mga mananampalataya. So, isinugo si Jesus, number 1, kaugnay sa buhay na walang hanggan. Ang ikalawa po, ang Panginoong Jesus ay sinugo ng Amang Diyos, kaugnay sa pagsusugo din niya sa kanyang mga alagad. Sa verse 18 po, ganito nakalagay, kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. Mga kapatid, magbigay motivation at patuloy tayong gisingin ng pananalangin ito ng ating Panginoong Hesus. Ang problema po natin, hindi tayo kulang sa kakayahan. Sapat, no, yung ating kakayahan. Hindi rin tayo kulang sa oras. Sapat po ang oras na meron tayo at hindi tayo dahil kulang sa kaalaman. Ang problem po natin ay pagkaminsan, marami sa atin hindi seryosong tumutugon sa ating bagong kalagayan ngayon. Na tayo po ay mga alagad ni Kristo na isinugo ng Panginoong Hesus para mag-akay ng mga tao na magiging alagad din niya. Yan yung minsan problema natin. Hindi natin lubos na siniseryoso yung bago nating kalagayan at tayo po ay ginagamit na instrumento at isinugo ng Panginoong Jesucristo para mag-akay ng mga tao na magiging tagasunod at alagad din niya. Kung paano ang Panginoong Hesus ay isinugo ng Amang Diyos upang ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan, gayon din po isinugo ng Panginoong Hesus hindi lamang yung mga apostol na kasama niya nung panahong ito. Yes, sila yung mga disciples nung panahon na yan, sila yung pangunahin. Pero alam natin, sa pag-aral natin sa kabuuan ng Biblia, lalo na po sa Bagong Tipan, ang lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo, inatasan din mismo ng Panginoong Hesus na palaganapin ang mabuting balita ng kaligtasan o ang ebanghelyo. Following Jesus, so we are disciple who are making disciples dapat. Dahil ang pagkasugo sa Panginoong Hesus ng Amang Diyos ay kaugnay po sa pagsusugo din ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na mag-akay o makapag-akay ng mga tao na maging disipulo o na maging alagad ng Panginoong Jesucristo. Ang ikatlo po, nabanggit ni Jesus sa kanyang panalangin dito sa chapter 17 na siya ay sinugo ng Ama kaugnay sa pagkakaisa ng mga mananampalataya. Ito yung pinag-aralan natin ngayon. Ito yung last part ng prayer ng Panginoong Hesus. Sa verse 21, ayon po dito, upang silang lahat ay maging isa, naggaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin. Again, nalinaw na natin yan, yung pagiging isa ng tinutukoy na pagiging isa ng Ama at ang Panginoong Hesus. Upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. So, gaya ng sinabi natin kanina, ang prayer na ito ng Panginoong Hesus ay natupad, bagamat walang uniformity yung mga grupo ng mga Kristiyano. Pero kitang-kita naman na mayroong unity sa pangangaral ng mga tunay na Kristiyano na ang Panginoong Jesucristo ay sinugo ng Ama sa sanlibutan. Upang, ayun po dito,
ang sumampalataya sa Panginoon ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? Ngayon po, para mas applicable sa atin yung katotohanan ng pagkakaroon ng pagkakaisa sa mga mananampalataya, kumbaga, paliitin natin yung area of jurisdiction ng pagkakaisa ng mga Kristiyano. Tayo po ay mapupunta sa local church o kaya sa lokal na kongregasyon. Ang isang local church po na gaya natin, nararapat na magkaroon ng ganap na pagkakaisa tungo sa layunin na ating ipakilala sa maraming tao sa paligid natin sa abot na makakaya natin na maipahayag natin na si Jesus ay sinugo ng Diyos, na si Jesus ay ang anak ng Diyos na isinugo upang ang mga tao na sasampalataya sa Kanya ay magkamit ng kaligtasan. Yung katotohanang natututunan natin kay Jesus sa Kanyang mga salita, sa Kanyang mga pangangaral, yung mga katotohanan po na yon na ating natututunan, kung hindi ito nakikita sa buhay natin, kung hindi ito nagkakaroon ng ebidensya na binabago tayo ng katotohanan yun at hindi natin ibinabahagi sa iba, sayang po. Sayang lamang yung katotohanan yon. Pero ang katotohanan natututunan natin at ipinapamuhay natin at ipinamamahagi natin sa iba ay isang pakinabang at biyaya po na maging kasangkapan tayo patungo sa iba, na sila din po ay manampalataya kay Kristo. Ang bahagi ng panalangin ng ating Panginoong Hesus ay nagpapaalala sa atin na ang ating pananampalataya sa Kanya ay dapat nating ipahayag at ipamuhay. Na sa ating pagkakaisa, yung mga unbelievers po, sa ating pong pagkakaisa, yung mga hindi mananampalataya ng Panginoong Kristo ay magiging mananampalataya din ng Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, no? Kung paano po isinugo at kung paano minahal ng Diyos si Jesus, tayo din po bilang mga sumasampalataya sa Panginoon ay isinugo at minamahal ng Panginoong Jesus. At sa ating pagkakaisa bilang mga Kristiyano, magkaroon po tayo ng pagmalasakit sa isa't isa. At paghawak at pag-iingat sa tamang doktrina na nagmumula lamang sa Biblia. Maraming salamat sa pakikinig mga kapatid. Patuloy po kayong mag-aral, patuloy po kayong magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi sa ating aralin ngayon. Sumayin niyo po ang biyaya ng salita ng Diyos. Purihin po natin ang Panginoon at sa atin pong pagtatapos, tayo po ay muling manalangin.